Matapos ang party na iyon ay agad ako nagpahinga. Pinipilit pa ako na breaks na magsama na lang kami sa isang kwarto pero hindi ako pumayag. Naisip ko na gusto ko rin magpamiss sa kanya. Maganda ang naging gising ko. Valentine's Day na ngayon. Akala ko nga ay hindi ako makakatulog dahil sa excitement na nararamdaman. Ngunit dala na rin siguro ng alak na nainom ko at pagod ay hinila pa rin ako ng antok kagabi. Ang plano namin ni Bricks ngayon ay kakain muna kami ng breakfast at magsuswimming na kami sa beach. At dahil sobrang excited ko at ayoko nang bumalik pa dito sa hotel para lang magpalit, ay nagsuot na ako ng swimsuit at nagpatong na lang ng cover-up. Makapal yung cover-up dress ko kaya't hindi rin bakat o kita ang kung anumang pang ilalim na suot ko. Itinali ko na rin ang buhok ko sa isang messy bun. Good morning. Bati ni Bricks sa akin nang buksan ko ang pinto. Nandito na pala siya. Hindi man lang siya kumatok para nalaman ko na nandito na siya sa labas. Good morning. Kanina ka pa nandito? Tanong ko sa kanya. Hinawakan ni Bricks ang aking kamay at hinalikan iyon bago kami naglakad. Mamaya ay lilipat na rin kami ng room na dalawa. Hindi naman. Sakto lang sa pagbukas mo ng pinto. Anya. Hinintay namin bumukas ang elevator at sumakay na roon upang makarating sa ground floor at maghanap ng restaurant kung saan kami kakain na dalawa. Habang nagbabaybay kami ng malalapit na kainan dito sa resort, ay napansin ko si Hara at si Audrey na sa may tabing dagat at nakaupo sa sun lounger. Nandito pa pala mga pinsan mo? Ang buong akala ko kasi kami na lang ang nagpaiwan dito. Sabi niya kasi ay uuwi na yung iba niyang tito. Oo, nagpaiwan sila dito dahil gusto daw nilang magbakasyon. Sina Tito Lucio na lang ang natira dito and the rest ay umuwi na pero halos lahat ng pinsan ko ay nandito pa rin. Tumingin sa akin sa Bricks. Nagangat din naman ako ng tingin sa kanya. Balita ko, ay magkaaway sina Abby at si Elaine. Napatas ang aking noo sa kanyang sinabi. Talaga? Sabagay, baka nagtatampo sa Elaine na hindi siya naisama. Pero ano magagawa rin ni Abby yun? Baka ayaw niya lang pahirapan o saktan ng dalawang panig. I low-key understand him. Bakit daw? Pumasok na kami sa isang restaurant at iginiya kami ng waiter sa magiging table namin. Maganda ang panahon kaya saktong-sakto para mag-swimming mamaya sa beach. Well, bukod sa hindi siya nagawang isama ni Avion dahil ayaw nga ni Tito Lucio, mukhang hindi rin sila makakapag-date ngayong Valentine's Day dahil nandito pa sila sa Batangas. Hindi siya makaalis dahil na rin sa wala yung susi ng kotse niya. Itinago ata ni Tito. Hindi ko alam kung natatawa ba si Bricks o naawa sa kanyang pinsan. Napanguso naman ako. They have it tough, huh? Hindi ko rin naman masisisi sa Elaine kung nagtatampo siya dahil araw ng mga puso ngayon at wala si Abby sa tabi niya. Kung ako nasa posisyon niya ay siguro magtatampo rin ako pero naroroon yung pag-iintindi. Well, may kanya-kanyang pasensya ang bawat isa at hindi ko naman alam kung ano pang ginagawa ng dad ni Abby para paglayuin silang dalawa. Kumain na kami ni Bricks. Naitanong ko rin kung nandito ba si Brina. Umiling siya at sinabi magpapacheck up daw si Brina kaya umuwi na ito kasama ang daddy niya. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Naglalakad na kami sa tabing dagat. May ilan kaming nakikitang mga magkasintahan na nagbabakasyon din dito pero mas marami ang pamilya o grupo-grupo. Rex, hindi ka ba natatakot na baka may makakita sa atin tapos i-assume na baka may relasyon tayo at gamitin nila ako panlaban sa'yo? Napatigil kaming dalawa sa paglalakad. Nagangat ako ng tingin sa kanya at hinintay magiging sagot niya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Sa katunayan yan, ay hindi na yan pumapasok sa isipan ko sa tuwing kasama kita. Kapag kasi nakakasama kita, wala akong pakaalam sa kung anong iisipin ng ibang tao sa ating dalawa. I don't really mind. Hanggang sa bigla na lang ulit sasagi sa isip ko na baka mapahamak ka dahil mag-iisip nga sila ng tungkol sa kung anong relasyon natin dalawa. I'm sorry. Am I being selfish here? Masyado lang ako masaya kapag nasa tabi kita. To the point that nothing else matters. Natulala ako sa sinabi niya. Muli ay hindi na naman nagfa-function ng maayos ang aking isipan. Yung mga bagay na gusto ko sabihin sa kanya ay nagbubuhol-buhol na sa aking isip. His words overwhelmed me. Napaiwas ng tingin sa akin sa Bricks. Para bang natatawa siya sa kanyang sinabi at napatakip pa sa kanyang mukha. Was that true, Jessie? I'm sorry. I know you hate those kinds of stuff. Ramdam ko ang pagsisisi sa kanyang boses. Nabanggit ko kasi sa kanya dati na hindi ko masyadong gusto yung sobrang sweet na bagay o mga salita. No, it's okay. Hindi ko lang inaasahan na sasabihin mo iyon. Kinagat ko ang aking labi. Pinipigilang ipakita na kinikilig ako sa sinabi niya.
Dati ayoko talaga ng overly sweet words. Para kasing nakaka-cringe. Yung tipong mapapangiwi ka na lang. Ngunit mali pala ako. Dahil kapag taong mahal mo ang nagsabi nito, mas gagapangan ka ng kilig kaysa ang malukot ang iyong mukha. Yun man ang sinabi niya sa akin, hindi pa rin ako umaasa na mababago ang label namin dalawa. Sa ngayon ay kahit hindi niya ako may pakilala sa iba na girlfriend niya, ay kontento na ako. Dahil kapag kaming dalawa lang ang magkasama, ay higit pa sa pagiging girlfriend niya ay pinaparamdam niya sa akin. Stop biting your dumb lips, baby. It's a big this. Hinawakan niya aking baba at pinapatigil ako sa ginagawa kong pagkagat sa akin labi. Iniiwas ko naman ang sarili ko sa kanya. Natatakot na baka imbis na lumangoy sa dagat ay iba ang languyin at sisiri naming dalawa. Bricks! Napatingin kaming dalawa sa tumawag sa kanya at nakita namin si Bernard at si Hattie. Mukhang katatapos lang nilang mag-swimming dahil pumapatak pa ang tubig galing sa kanilang buhok at katawan. Aasarin ko sana sila at si Sipol dahil kagaya ni Bricks ay magaganda rin talaga ang hubog ng katawan nila. Nang higitin ako ni Bricks papunta sa kanyang likod at tinarangan ng likod niya ang paningin ko para makita ang dalawang pinsan niya. Hindi ko naman alam kung matatawa ba ako sa kanya. What? Agang-aga ay naiinis na agad siya. Bala ko lang naman silang asarin. Hindi ko pa nga nagagawa ay napigilan na niya agad ako. May dala kasi kami mga cooler. Iaayos namin doon sa pwesto namin. Tulungan mo naman kami. Wala kan bang ginagawa? Wala kasi si Abby. Sabi ni Hattie. May ginagawa ko. Matigas na sabi ni Bricks na para bang ayaw niyang sundin ang sinabi ng mga pinsan. Oh, ang maglakad kasama si Viana. Maghiwalay naman kayo kahit sandali lang. Sabi ni Bernard. Halata ang tabang sa kanyang tono. Okay lang naman kay Viana, hindi ba? Sandali lang naman. Nandun naman sina Ate Sarah para may makasama siya habang wala ka. Sumili pa si Bernard sa akin sa likod ni Bricks. Ngumiti naman ako at tumango. Walang kaso sa akin. Sige na Bricks, puntahan ko muna si Sarah. Pakiramdam ko kasi hindi siya alis dito hanggat hindi ako ang nagtutulak sa kanyang paalis. He clicked his tongue, kaya alam ko na naiinis siya pero wala na rin siyang magagawa dahil ako na ang humingi ng pabor. Fine, babalik ako agad. Matapos niyang sabihin yun ay binitawan na niyang aking kamay at sumama na muna kina Bernard. Kinawayan naman ako ni Hattie at Bernard bago umalis at hilahin si Bricks. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan sila papunta sa kung saan. Nang mawala sila sa paningin ko ay naglakad na muna ako papalapit sa kinaroroonan ng mga pinsan nilang babae. Hey Viana! Bati sa akin ni Sarah. Napatingin din sa akin ng iba at binati ako. Binati ko rin naman sila. Pasensya ka na, kinailangan namin hiramin sa Bricks. Wala kasi si Abby para makatulong ng dalawang iyon. Paliwanag ni Heaven at inalok ako ng makakain. Pero tinanggihan ko dahil kakakain ko lang. Bakit? Nasaan ba si Avion? Tanong ko. Umalis ba? Baka naman hindi niya na kayang tiisin sa Elaine at agad na umalis dito matapos ang party. Baka nasa kwarto niya, nagkukulong. Kagabi pa yun eh. Mukhang nagtalo ata silang dalawa ni Elaine dahil ayaw nga ni Dad na isama ni Abby yung girlfriend niya. Wala nga siyang ibang sinasabi sa akin kung hindi aalis na daw siya at uuwi. Hindi naman niya magawa dahil wala siyang sasakyan na gagamitin paalis. Naupo si Heaven sa isang sun lounger sa harapan ko. Tumango ako sa sinabi niya. Bakit ba kasi ayaw ni Tito Lucio sa girlfriend ni Abby? Hindi ba siya masaya na nagsaseryoso yung anak niya? Tanong naman ni Sarah. That's not the case, ate. Normally, they will just let them do whatever they want. Pero kapag alam nilang tratang isang tao, doon sila naghihigpit. Napatigil si Hera sa kanyang sinasabi nang sikuhin siya ni Audrey at ituro ako. Namilog ang kanyang bibig bago maring ipikit ang mga mata. Napagtanto niya siguro ang relasyon ko kay Elaine. Sorry about that, Viana. Sometimes, I can't help my mouth from spitting nonsense. Paghingi niya ng paumanhin, matipid akong ngumiti sa kanya at umiling. Hindi naman kasi against si Dad kay Elaine noong una eh. Okay lang sa kanya. He was actually happy to see Abby being in a serious relationship. Well, not until may malaman siya kay Elaine. Napatingin ako kay Heaven dahil sa sinabi niyang iyon. Napatingin din naman siya sa akin at para bang nahihiyang umiti. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung ano iyon ngunit pakiramdam ko ay wala ko sa posisyon. Ganoon pa man kaibigan ko si Elaine, kaya baka mali impormasyon lamang ang nasagap nila dito at iniisip ko kung maaari ay ipagtanggol ko si Elaine. That she's a gold digger? That he dated men and have sexual relationships with them for money? Napatingin ako kay Audrey dahil sa pagsingit niya sa usapan. Sorry, Viana. I know your connection with Elaine,
But I heard about her from my dad. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagiging gold digger ng girlfriend ni Abby. And pinatulad niya sa Avion dahil sa pera nila. Natahimik ako. Is that the reason bakit ayaw nila kay Elaine? Alam ko naman na malaki ang pangangailangan ni Elaine at madalas ay nakikipag-hook up siya sa iba't ibang lalaki for money na pumapasok siya sa sugar dating dahil ang sabi niya sa akin noon ay may pera doon. Pero ni minsan ay hindi ko iyon naisip sa kanya. May kanya-kanya kasi tayong problema at may kanya-kanya rin tayong paraan sa kung paano natin ito susolusyonan. Ang sa akin lang, mukha naman seryoso sa Elaine kay Avion. Hindi lang dahil sa pera nito. Paano naman nila nalaman yun? Hindi ko napigilang itanong. Gusto ko malaman lahat para kung may mali man silang masabi ay pagtatanggol ko sa Elaine. Kasi base naman sa nakikita ko ay seryoso talaga sa Elaine kay Avion at hindi lang din sa pera. Sorry, hindi sa pinagtatanggol ko lang siya dahil sa kaibigan ko siya. Pero base sa pagkakakilala ko sa kanya, she's a nice woman and I think hindi sila magtatagal ni Avion kung hindi siya seryoso at pinaperahan lang. I get your point, Vienna. Nasabi na rin namin iyan ni Abby kina Dad. Kaya lang minsan kapag pangit na naging imahe ng isang tao, sa isa pa, hindi ganoon kadaling mabago iyon. Malungkot nang umiti si Heaven sa kanya. They did a background check on her. Kung hindi ako nagkakamali, humingi ng tulong si Tito Lucio kay Dad eh. Sabi ni Audrey. Tumingin siya sa akin. And I wouldn't be surprised kung ganoon din ang ginawa sa'yo. Good thing, they seem to like you naman. We like you too, Vienna. Nakikita naman namin na masaya sa break sa'yo eh. Alam ko na ipina-background check ako dati dahil sa magiging trabaho ko. Ang problema kasi kina Abby at Elaine, napapasaya man nilang isa't isa. Sira ng imahe ni Elaine kina Tito. And I think that sucks. Minsan nabubulag talagang isang magulang lalo na't gusto lamang naman nilang protektahan ng kanilang anak. And I'm so sorry if this offend you as your friend, Vienna. I have nothing against her. But it's Tito Lucio's decision. Mahirap baguhin ang desisyon ng isang iyon. Sabi naman ni Sarah. Ngumiti na lang ako kahit hindi naman ako natutuwa. Bakit hindi sinasabi sa akin ni Elaine ang mga nangyayari sa kanya? Ganito na pala kalala ay wala pa akong alam. Alam ko rin na nahihirapan siya sa sitwasyon nila ngayon. Dahil ang tagal bumalik ng mga lalaki ay nagdesisyon muna silang maglaro. Sinali naman nila ako. Ayaw ni Audrey dahil masakit daw ang kanyang paa. Nag-beach volleyball kami kahit na 4 lamang kami. Bumalik ako sa dating sigla ko dahil sa paglalaro. Panay din ang hingi ng tawad sa akin ni Heaven dahil sa napag-usapan namin tungkol kay Elaine. Hindi ko naman alam kung dapat bang sabihin kung okay lang iyon dahil nasaktan din ako para kay Elaine. Hindi ko akalain na yun na pala ang turing sa kanya ng pamilya ni Avion. Nahirapan ako sumalo ng bola dahil sa cover-up dress na suot ko. Bukod pa roon, iniinitan na rin ako. Sinabi ko sa kanila na sandali lang at tinanggal ko na muna yung dress. Looks like someone into the game now. Hindi kami papatalong magkapatid, no? Natawa kami ni Heaven dahil sa sinabi ni Sarah. Si Sarah at Hara kasi ang magkakampi. Samantalang kami naman dalawa ni Heaven. Excuses. Napatigil kami sa paglalaro na may lumapit sa aming grupo ng mga lalaki. Nakatingin lamang kami sa kanila at hinihintay ang susunod nilang sasabihin. Kanina pa namin kayo pinapanood at iniisip namin na baka kailangan nyo na mas maraming players. The more, the merrier. Napatingin sa akin yung lalaki nagsalita at kinindatan ako. Napangawi naman ako sa ginawa niya. Bakit niya ba ako kinikindatan? Sumbong ko siya kay Brooks eh. That dude at the middle, he was ogling at Vienna kanina pa. Nagulat ako na marinig ang boses ni Audrey sa pagitan namin ni Heaven. And the rest were checking you up too. Ate Heaven, kanina pa rin sila tumitingin sa inyo ni Ate Sarah. Dahil hindi naging maganda ang pakiramdam ko sa narinig kong iyon ay umiling ako. Halata din naman kina Heaven na hindi nila nagustuhan ang nalaman mula kay Audrey. No, we're fine. Masaya na kaming 3 na naglalaro. Isa pa, parating na rin ang mga pinsan namin para sumali. We have enough players. Sabi ni Sarah at lumapit na sa pwesto namin. Tumangutango na lang ako. Mataray ako pero minsan hindi ko kaya magtaray sa harap ng maraming tao. Ewan, nahihiya rin ako minsan. Then maybe, she can give me her number. Inilabas na sa lalaki yung cellphone niya at itinapat sa akin. Sumunod naman yung iba at ang ilan ay sina Heaven at Sarah ang hinihinga ng number. Hindi pwede. Nalaki ang aking mga mata nang makita ko na wala na yung cellphone niya sa aking harapan. May kumuha na nito at inihagis sa kung saan. Napamura yung lalaki at hinarap ko sino man yung kumuha ng cellphone niya para ihagis lang. What the hell? Mura nito dito.
Napatingin din ako sa lalaki at nakita ko sina Bricks. Madilim ang tingin niya sa lalaki habang sina Hat at Gio ay pinoprotektahan din ng mga pinsan sa mga lalaking lumapit dito. Hindi nagsalita si Bricks at madilim lamang na nakatingin sa lalaki. Do you know how much that damn phone cost? Tapos itatapon mo lang? Galit na anito kay Bricks. Nakita ko ang pag-igting ng bagang ni Bricks kaya agad ako lumapit sa kanya upang pakalmahin siya. Shit, I hope this will not get out of hand. Gago ka, no? Bayaran mo yung cellphone ko! Sigaw na lalaki. Ako naman ay pilit na inilalayo sa Bricks. Ayoko magkaroon ng gulo. Alam ko kasi na kapag nagsuntukan sila uuwing duguan nitong lalaki. Hindi pa rin nagsasalita si Bricks pero napansin ko ang pag-uugat ng kanyang kamao habang nakakuyom ito. Halatang nagpipigil lamang siyang manuntok pero handa na siyang makapagbakbakan kapag nakakita ng timing. Umalis na tayo dito, Bricks. Tara na. Bulong ko sa kanya habang pilit siyang inilalayo roon. Halatang ayaw umalis ni Bricks pero nagpapahigit pa rin naman siya sa akin. Gago ka! Napansin kong gagawin pagsuntok niya kay Bricks at hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko at tinangka ko iyong pigilan. Gayun pa man hindi ako nagtagumpay at sa akin tumama yung suntok ng lalaki. Napahawak ako sa akin pa nga dahil doon iyon tumama. Napaupo ako sa buhangin dahil sa lakas nito. Halos mapapikit din ako at mapaluha sa nararamdamang sakit ngayon. Narinig ko ang pagtawag sa pangalan ko na ibang kasama namin. Hindi ko yun masyadong pinansin at sinabing okay lang ako bago muling bumaling kay Bricks. Natatakot ako na ito ang maging trigger sa kanya upang patulan yung lalaki. You will damn pay for that! Huli na ako. Dahil nang mapabaling ulit ako kay Bricks, ay mahigpit na niyang kinukwelyuhan yung lalaki. Hindi naman siya tinatangkang pigilan ni Hattie at Bernard para bang hayaan lang nila itong mambugbog. Harang-harang kasi. Hindi naman para sa kanya yung Hindi na naituloy pa ng lalaki yung sasabihin niya dahil mabilis na lumapat ang kamao ni Bricks sa kanyang muka. Halos lumipad yung lalaki sa lakas ng suntok ni Bricks. Kung hindi lamang dahil sa pagkakahawak pa rin nito sa kwelyo ng lalaki. Inalalayan ako ni na Heaven na makatayo. Kinukumusta rin nila ako at sinabi ko na okay lang naman ako. Medyo sumakit lang talagang pangako dahil sa suntok na iyon. Oh no, we need to put some ice on that. I'm going to get some. Hindi ko pinansin iyon at nanatili lamang na nakatingin kay Bricks. Galit ito. Galit na galit at pakiramdam ko ay kung may hawak lang siyang baril kagaya ng nakagawian niya, ay kanina pa niya iyon na iputok sa lalaki. Hindi na kontento sa Bricks sa isang suntok. Binitawan niya iyong lalaki sa kwelyo at muling sinuntok. Halos mapahiga naman sa buhangin na lalaki at dumura na iyon ng dugo. Inapakan ni Bricks ang dibdib na lalaki kaya't napasigaw sa sakit iyon. Kandurugin ko kaya mukha mo, kagaya ng pagdurog ko sa cellphone mo. Right. That sounds satisfying. Ngumiti o ngumisi si Bricks at nakita ko rin ang pagngisi ng dalawang pinsan niyang lalaki. Hindi na. Suko na ako. Pagsuko na lalaki habang patuloy ito sa pag-ubo. Halata naman sa expression ni Bricks na wala siyang balak pakinggan ang pagmamakaawa ng lalaki. Hindi magawang tulungan ng mga kaibigan niya ang lalaki dahil sa takot at dahil na rin sa pagbabanta ni Hattie at Bernard sa mga ito. Surrender, huh? You should have thought of that before you land a punch on my girlfriend, you dumb asshole! Muling hinangwakan ni Bricks ang kwelyo na lalaki at alam ko ng susunod na suntok nito ay maaari nang magpawala ng malay sa lalaki. Kaya agad akong tumakbo papalapit sa kanya upang pigilan siya. Please stop! I plead. Ayoko bang maiyak ay hindi ko mapigilan. Naluluha ako sa takot dahil ngayon ko lang ata nakitang ganito sa Bricks. Para siyang wala sa sarili at makakapatay o mananakit ng tao dahil lang sa akin. Bricks, let's just go back. Stop this, please. Ayoko makitang nagiging bayolente sa Bricks nang dahil sa akin. Ayokong madungisan ang kanyang mga kamay nang dahil sa pagpoprotekta niya sa akin. Kahit alam kong hindi na rin naman iyon malinis. Please. Halos ibulong ko mga salitang iyon. Magkahalong takot at kabang aking nararamdaman. Halos makalimutan ko na nga ang sakit ng pangako dahil mas napapangibabawan ako ng takot na mapatayin niya sa galit yung lalaki. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa akin likod. Nagangat ako ng tingin sa kanya at nakita ko ang pamumungay ng kanyang mga mata. Tumingin siya kina Heaven at inilahad ang kanyang kamay. Give me that. Pagtukoy niya sa ice pack. Tumango sa Heaven at ibinigay iyon kay Bricks. Hindi na siya nagpaalam pa sa mga pinsan at marahan na akong hinila. Ako na lang ang nagpaalam sa mga ito. Hindi na ako nagsalita pa at sumunod na kung saan papunta si Bricks. Pumasok kami sa isang kwarto. Kumpara sa kwartong tinulugan ko kagabi ay mas malaki iyon at mas maganda. Ito ba yung pinareserve ko?
Napansin ko na rin na nandito na ang mga gamit namin. Take a seat. Hinila niya ako sa kama at pinaupo. Hindi naman ako umangal at naupo roon. Lumuhod si Briggs sa aking harapan at napakunot ang noo nang mapansin niya siguro yung pasako sa may panga. Hindi ko naman talaga mapagkakaila na medyo malakas din ang pagkakasuntok ng lalaki kanina. Maingat niyang pinatong sa may pasako yung ice pack. Nabigla pa nga ako nung una dahil sa lamig na kalauna naman ay nakasanayan ko na rin. Does it hurt? Napatingin ako kay Briggs habang patuloy siya sa panggagamot sa aking pasa. Agad kong napansin ang kanyang nakakunot na noo at pagkainis bago ang pag-aalala. Mukha man siyang inis sa sitwasyon namin, ay halata naman na nag-aalala din siya sa akin. I'm fine, I assured him. Ayoko naman mag-alala pa sa akin sa Briggs. Lagi na lang niya akong inaalala. Pakiramdam ko nga minsan ay nagiging sakit na ako sa ulo niya dahil sa paulit-ulit niyang pag-aalala sa akin. If you didn't stop me, I'm going to wreck that motherfucker's face. Giit niya bago marahang idampi muli sa balat ko yung ice pack. Matipid naman ako napangiti habang pinapanood ang bawat expression na pumoporma sa kanyang muka. Inabot ko ang kamay niya at tiningnan iyon, sanhi upang matigil siya sa ginagawa niya. Marahan ko yung tinapat sa muka ko. Mapula iyon pero wala namang sugat. Siguro sanay na din siyang manuntok ng matitigas na bagay. How about you? Does it hurt? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang kamao. I wonder gaano kasakit ang manuntok na mukha ng isang tao. Alam ko kasi kapag sumampal ka ay may drawback din iyon sa iyo. Sumasakit din yung palad na ipinansampal mo. Kaya paniguradong ang pagsuntok ng kapwa ay masakit din. Don't worry about it. I'm used to knocking someone's face. That shithead deserve it for hitting on you and hitting you. Kung hindi mo lang talaga makikita, ay tinapon ko na sa dagat ang lalaking iyon. Ayoko nang marinig ang galit niyang boses kaya pinatahimik ko na siya sa pamamagitan ng paghalik ko sa kanyang namumulang kamao. I hope that will lessen the pain. Minsan ko lang gawin ito at imbis na si Briggs ang kiligin, bakit parang ako pa? Mukhang nagbabackfire sa akin ang ginawa ko. Well, not a bad thing, though. Titingnan ko palang muli si Briggs upang makita ang kanyang ekspresyon nang agad niya akong hilahin para sa isang halik. Noong una ay bukas pang aking mga mata dahil sa gulat pero hindi na nagtagal ay hinayaan ko na lang madala sa sitwasyon ng aking sarili. I really love kissing him. Pakiramdam ko ilaga akong lumulutang. By the way, I have a gift for you. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at lumapit sa kanyang mga gamit. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Regalo na naman? May regalo na naman siya sa akin? Hala, wala ako. Bumalik siya dala ang isang box. Tiningnan ko siya. Naguguluhan. Hindi naman ako humihingi na regalo sa kanya. Binuksan ko ang laman nito at nakita ko ang isang cute na Polaroid camera. Muling bumalik ang tingin ko kay Briggs habang hawak yung camera. Para saan ito? Tanong ko sa kanya. Hindi naman sa ayoko noon. Sa katunayan ay gusto ko nga. I don't know. Naisip ko lang na siguro maganda na makuhanan mo lahat ng gusto mong kuhanang memories. Natatawang sabi niya. Napakagat akong muli sa aking labi at ngumiti bago tiningnan ulit yung Polaroid. Gets kong ibig niya sabihin. Marami na rin ako nakikitang ganito sa mga social media. I see. Then maybe I can start collecting memories right now? Nakita ko ang nagtataka niyang expression dahil sa sinabi ko. Hinila ko siya papunta sa tabi ko at itinapat sa amin yung camera. Smile! Sambit ko sa kanya. Mabilis namang may lumabas na film sa Polaroid. Hinintay ko lang na lumabas doon ang litrato namin at ipinakita ko sa kanya. Napangiti naman din siya nang makita iyon. Ngumuso ko nang maalalang wala ko regalo sa kanya. Tumingin ako kay Briggs bago ipulupot ang aking kamay sa kanyang leeg. Wala akong regalo sa'yo. Malungkot na sabi ko. So sobrang abala ko kasi sa trabaho ay nakalimutan ko nang bumili na regalo para sa kanya. It's fine. Anya matapos niyang marahang halikan ng aking labi. Napasigaw pa ako nang marahan niya ako itulak sa kama at umaibabaw sa akin. Hinalikan niya ako muli mula sa labi at pababa sa aking panga. Papunta naman sa aking leeg. Briggs. Hindi ko mapigilang maiungol ang kanyang pangalan. Is it okay to do it today? I mean you're hurt. Nag-aalalang tanong niya sa akin. Napamulat ako sa aking mata at tumingin sa kanya. Okay lang. It hurts but bearable. Kaya ko. Matapos niya akong tuksuhin ay bibitinin niya ako. Huwag namang ganoon. Nakita ko ang pagiti ni Briggs bago ako muling halikan. Sa mga oras na hiramdam ko ang pag-iingat niya.
Natatakot siguro na baka masaktan ako dahil sa natamong suntok ng pangako kanina. Halos magpabili ako ng wheelchair kay Bricks kinabukasan. Joke, nakakalakad naman ako ng maayos pero may mga pagkakataon na may nararamdaman ako sa pagkababae ko. Jeez, it's too rough yesterday, but that's fine. Hindi naman sa ayoko sa nangyari. Diana, magpapapirma ka kay sir? Tumingin ako kay Venisa at tumango. Magpapapirma naman talaga ako. Kung tatanungin nila ako kung pagpapapirma lang ba talaga ang gagawin ko, hindi ko alam. Char, bakit? Tanong ko sa kanya at lumapit. Palabas na rin kasi ako ng opisina para pumunta na naman sa opisina ni Sir at makapagpapirma. Hindi ako masyadong stress ngayon kahit na Lunes dahil na rin wala akong masyadong shipment. Ipapasabay ko na sana ito. Marami kasi akong ginagawa at wala na akong oras pumunta sa opisina niya. Tumango naman ako sa sinabi niya at kinuha yung papipirmahan niya. Tinanong ko na rin si Chart kung may papipirmahan pa ba siya o wala na at nang makasigurado ako na pwede na akong umalis, ay lumabas na ako ng opisina at nagtungo sa elevator. May mga oras pa rin naman na nagkakamali ako sa trabaho, pero yun naman yung mga pagkakamali na mabilis lang na lusutan. Simula kasi na magkamali ako noon ay nag-iingat na ako. Halos ilang ulit kong chinecheck ang lodgement ko bago ko isan dahil sa takot na baka grabe na naman na maging pagkakamali. Nang makarating ako sa 25th floor, ay agad ko nakita si Becca. Sananyasan ko pa siya kung pwede na bang pumasok sa opisina ni Sir at tumango naman siya. Yun ang naging signal ko para dumiretso na sa opisina niya. Kumatok ako at binuksan ng pinto. Naabutan ko siyang may kausap sa telepono. Naisip ko na huwag na muna siyang abalahin. Ngunit nang makita niya ako ay pinapasok niya na rin naman ako. Sabihin niyo agad kung may balita. I need to hang up. Bye. Matapos yun ay ibinabanan niya ang cellphone niya. Ipinatong ko sa kanyang lamesa ang mga dokumentong dapat niyang pirmahan. Naupo naman siya sa kanyang swivel chair at hinilot ang kanyang sentido. Doon ko napagtanto na may problema siya. Naglakad ako papunta sa likod niya at niyakap siya mula roon. Nakita ko naman ang pagod niyang pagngiti. Umayos ako ng tayo at ako nang humilot sa kanyang sentido. Anong problema? Tanong ko sa kanya. Nag-aalala din kasi ako na baka malaking problema yung iniisip niya. Alam ko mga imposible ngunit gusto ko siyang tulungan. Bumuntong hininga sa Bricks. Doon pa lang ay masasabi mo na talagang mabigat yung iniisip niya. Sinilip ko ang mukha niya at kita ko ang pag-aalala dito. It's Avi. Panimula niya. Ano kayang mali kay Avian? He's missing. Napatigil ako sa paghihilot ng kanyang sentido at iniikot siya paharap sa akin. Tama bang narinig ko? Nawawala si Avian? Ano nangyari? Hindi kaya umalis ito dahil sa nangyari nitong weekend? Baka naman may dumukot na sa kanya. Pero sino? Mga kalaban siguro ng pamilya nila. Marana akong hinila ni Bricks at pinaupo ako sa kanyang kandungan. Hindi naman ako nagreklamo at naupo na lang doon. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat. Hinaplos ko naman ang kanyang pisngi. Umaasang makakatulong iyon para gumaan ang nararamdaman niya. Hindi pa sigurado. Baka raw naglayas o kung ano man pero ang pinakanaiisip nila ay may dumukot dito. Kung sino ay wala pa kaming ideya. Ipinapahanap na rin naman namin siya. Sana within the day ay may maging balita na. Naramdaman ko ang kanyang paghinga sa akin leeg. Hindi ko rin mapigilan na kabahan at mag-alala. Kailan para nawawala si Avian? Kanina lang ba? Ngayon lang? Kasama siya ng pamilya niya, kaya parang imposible na nadukot siya nang walang nakakapansin. Hindi sigurado kung noong Sabado ng gabi o kahapon lang. Akala kasi nila nang mawala si Avi sa party, ay nagkulong lamang ito sa silid niya. Kahapon nang pauwi na sila, ay hindi na makita si Avi. Akala nila nakauwi na pero walang Avian sa mga lugar na maaaring puntahan nito. Napatingin ako kay Bricks. Matipid naman siyang ngumiti sa akin. Ipinapakita niya siguro ang mga ngiting iyon para huwag na ako mag-alala. Ganun pa man, ay hindi man kami ganoong ka-close ni Avian, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para dito. Sana okay lamang siya. May alam kaya sa Elaine? Hindi ko mapigilang tanong. Nagkibit balikat lang din si Bricks at hindi na nagsalita pa. Inayos at hinimas na lang niya ang aking buhok. Dahil hindi na rin naman ako maaari magtagal doon at baka tanungin lamang ako ng ibang tao kung bakit matagal ako sa opisina ni Bricks, ay tumayo na ako at pinapirmahan na yung mga dokumento. Binibiro pa niya ako na ayaw niyang bitawan ng kamay ko kaya panay ang pagtawa ko sa kanya. Sinabihan ko rin siya na kung maaari balitaan niya ako tungkol kay Avion. Ibinigay ko na kay Venice ang dokumento niya na pinapirmahan niya kay Bricks. Nagpasalamat naman siya sa akin.
Bumalik ako sa pwesto ko at inayos sa mga dokumento at agad yung ibinigay sa mga processor. Nang lumuwag ang aking trabaho, kinuha ko ang cellphone ko at tinext ko sa Elaine. Text me, if I can call you. May itatanong lang ako. Kailangan ko muna siyang i-text at malaman kung pwede siyang tawagan dahil na rin baka abala siya dahil Lunes. Kadalasan kasi sa trabahong ito ay abala kami lahat kapag ganitong araw dahil dumarating o nadi-discharge sa mga goods sa vessel ng Biyernes, Sabado o Linggo. Kaya tuwing Lunes ay natataranta kami. Gusto ko itanong kay Elaine kung may alam ba siya sa kinaroroonan ni Avion. Baka kasi nagtatago lamang si Avi at ayaw magpakita sa pamilya. Baka kasi maaaring alam ni Elaine ang kinaroroonan nito o ang lagay niya. Hindi ko naman itatanong ang mismong kinaroroonan ni Avion. Kung nagkataon dahil alam ko na maaaring hindi niya ibigay. Ang gusto ko lang malaman ay kung nasa maayos ba itong kalagayan dahil nag-aalala si na Brooks dito. You can go. Nang mabasa ko iyon ay umulis muna ako na opisina at tiningnan yung pantry kung may tao. At nang makita kong walang tao roon, ay doon muna ako tumambay at tinawagan si Elaine. Nakailang ring din iyon bago niya sagutin. Elaine, bati ko sa kanya. Hindi naman ganoong kalakasan ang boses ko ngunit may diin sa pagkakatawag ko sa pangalan niya. Ano? May narinig akong ingay sa likod. Halatang nagkakagulo sa opisina nila. Monday eh. What do you expect? Alam mo na ba yung nangyari kay Avi? Itatanong ko lang sa... Wala akong alam kung nasa sa Avion. Huli namin pag-uusap ay nung Sabado ng gabi. At nag-away lang kami dahil sabi niya hindi kami makakapagkita for Valentine's. Alam ko rin na nawawala siya dahil tinawagan ako ng ate niya. At kinausap ako ng tatay niya. Ako ang unang suspect nila sa pagwala ni Avi. Parang ako ang hiningal sa sinabi ni Elaine. Wala siyang alam. Ibig sabihin na hindi nagtatago si Avi. Pakiramdam ko, may ibang nangyari sa kanya. Nag-aalala ko sa kalagayan ni Avion, pero wala akong magawa. Hindi ako makaiyak at wala akong oras na isipin siya ngayon dahil busy ako sa trabaho. Hindi rin naman ako makapag-offer ng tulong dahil alam kong kaya na iyon ng pamilya niya. Hindi ako makakuha ng update dahil wala namang magbibigay sa akin. Tinawagan lang naman nila ako kasi ako yung pinagsususpetsahan nila. At ngayong alam nila na wala akong ginawa o hindi ko tinakas ang anak nila, wala na. Wala na silang pakaalam sa akin. Sabi ni Elaine sa kabilang linya. Napabuntong hininga naman ako sa sinabi niya. Nahirapan din ako para sa sitwasyon niya. Kung malapit lamang sana ang kinaroroonan ko sa kanya, ay yayakapin ko ito